Ang bagong Honda Giorno 125 Plus ay nanto, available na sa mga Honda Store at dito nga po sa Honda Guanzon T. Rodriguez branch. Dito po yan sa Quezon City ay meron na silang bagong unit. First release nila ngayon at activation. And congratulations sa ating idol at subscriber follower dahil siya yung lucky first owner nitong bagong Honda Giorno Plus 125. At syempre, itong color na napili niya, itong Virgin Beige color. Ayan po. At meron pa tayong tatlong kulay niyan, black, white, at orange. Mga idols, eto tingnan natin lahat ang kanyang naging actual unit activation at release. At alamin na rin natin, bakit nga ba magugustuhan mo to? Tingnan natin lahat ng specs and features, pati na rin ang presyo ng bagong Honda Giorno 125. Let's go, tingnan natin ang activation. Actual activation ng kauna-unahang Giorno Plus 125 dito sa Guanzon Honda E. Rodriguez branch. Nandito po sa front yung kanyang pinaka-battery. Maintenance free Yuasa battery. So okay itong battery natin nasa ibabaw kaysa dun sa floorboard, no? So, kahit may baha, walang problema. Ayun. Yun na yun. Ganun lang yun. Yuasa. Maintenance free. Isa lang yung susi, ano? Apo, isa lang po. So, pareho lang ba ng susi niya, no? Same lang ba? Same lang sa CX, ganito lang din. Ganito na rin din. May answer box sa anti-tap. Yun, di ba? So yung ngayong panel, same din ang Click 125. Ayan, tingnan natin yung pinaka-setup nito. Signal light, ayan, working. Oops. May hazard ba? Wala, no? Wala po. Walang hazard. So yun. LED lights, naka-halogen bulb lang ba yung ano? Signal? Bulb type lang no? Signal light. Ito po pa. Bulb type, no? Bulb. No, bulb type. So, headlight lang saka taillight yung LED. Pero yung mga signal indicators. Yan. So, that's it. Yan na yun. Activated na po. Mamaya-maya, i-release na to. So what's up mga idol? Nandito tayo ngayon sa Guanzon Honda E. Rodriguez, Quezon City. And finally, meron na pong first delivery ng mga Honda Giorno 125. Eto, meron tayong color beige dito and color black sa likuran natin. And may paparating pang white color, no? So guys, first unit po ito na i-release dito sa kanilang branch. And congratulations sa mga nakapagpa-reserve na nito. Siyempre, sold out na po yung mga unit natin dito. And again, kung gusto nyo makabili nito, magpalista na po kayo sa kanila. And pwede na po kayo sila. Tumatanggap po sila ng mga reservation din. So pwede kayo magpalista, pa-slot kayo. Pero siyempre, dahil very limited yung mga units, so wait, maghihintay talaga tayo kung kailan yung ating turn para makakuha. So guys, ito po yung latest model ng Honda Philippines. First classic scooter nila, 125cc. And siyempre, pinagmamalaki nila dito yung makina nito, no? Liquid cool and 4 valves. Ganun kaganda to. Siyempre mga idols, sasamahan nyo ako para libutin natin, tingnan natin lahat to, walk around natin, yung mga features nito. By the way mga idols, ang presyo nito, 101,900. Kung gusto nyo ng cash payment, add kayo ng 2,000 at pwede na po kayong bumili nito. And siyempre, gusto nyo naman nyo ng installment or financing. Siyempre, meron din silang in-house dito. Down payment, 11,800. 2 years, 6,000. 3 years naman, 5,240 pesos. Rebate nila 200 pesos. Ano? Ayan, sinukat po natin at sinubukan ng upuan to. Ang Giorno Plus ay may seat height na 780mm. Ayan mga idol, yung ating naging riding position. Talagang abot na abot natin, lapat na lapat yung paa natin dyan. So yun guys, yung makina na natin dito, ito yung pinaka the best sa Honda Giorno, no? Siyempre ESP Plus engine, 125cc, single cylinder, 4-stroke, and yan po ay single overhead camshaft plus liquid cool na siya.
Ganun nakaganda yung makina nito. Plus, syempre, 4 valves na rin at CVT transmission. Napakaganda po ng ating makina dito, yung engine type natin. And para naman sa performance nito, max power 11.4 HP, 8,750 RPM at max torque 11.6 Newton meters at 5,250 RPM. Ang kanyang compression ratio 11.5 by 1 at ang kanyang mga bore by stroke 53.5 by 55.5 mm. Mga idols, meron tong top speed, kaya nitong umabot hanggang 110 km per hour. So pagdating naman sa ating pinaka-suspension sa front niyan, ayan, mataba din siya yung suspension natin. And Showa brand po yan, quality ano. Ayan, nakita nyo. So, telescopic ports. Siyempre maganda po ang magiging bounce natin dahil Showa brand to, quality talaga yung ating magiging handling and performance niyan. And sa rear naman, naka-Uniswing, single shock, heavy duty. Ayan. Diba? Alright. So, tingnan naman natin yung stopping power nito. So, naka-disc brake tayo. Round disc. Ayan. Round disc. Single piston, Nissin caliper. So, maganda yung ating caliper na brand, no? Nissin is a Japanese brand. And meron tayong combi brake system. So, combi brake, pag nag-brake po tayo, front and rear, ano na sila? Sabay na sila, no? May certain force na yan para mas maging stable pa yung ating pagbiglaan pag-brake, mga idol. So, mas maganda yan. Nagkakaroon na ng combination front and rear para sa ating combi brake system. Ayan. And siyempre yung ating rear brake, same din yan na mechanical drum brake. So yan, naka-drum brake po tayo sa likuran. So again, meron ditong CBS or combi brake system, front and rear. O diba? Solid na rin yung ating stopping power dito. Siyempre tingnan naman natin yung pinakagulong. So yan, 12-inch yung ating pinaka-gulong dito, no? So nakita nyo yung pinaka-alley cast wheel multi-spoke. Ang ganda ng design niya, no? Solid din ang design nito. Siyempre yung tire brand nito ay Duro. Duro tire. 190 by 12-inch. Tubeless. Ayan. Ang ganda rin ng kanyang pinaka-hanginan, ano? Di ba? Madali na siyang papahanginan. So yan guys, yung ating gulong. Same size yan, front and rear. Pareho sila ng sukat, 190 by 12. Pareho yung tubeless yan. Okay. Pagdating naman sa dimension natin, 1,312 mm yung kanyang sukat, ano. So from that side, 1,312. Then yung ground clearance naman from the floor, 155 mm yung ground clearance natin. So yan guys. So naging mataas siya kasi nga yung gulong natin, yung pinakagulong natin medyo mas malaki, no? Malaki yung gulong natin dito, 190 yung sukat. Compare dun sa mga ibang scooter na 170 yung mga sukat ng gulong nila. And the total weight ito, 116 kilograms. So 116, very lightweight na rin. So solid na rin sa ating pinaka bigat nito. 116 kilograms. So hindi siya ganun kabigat. So sa mga lady rider, pwede rin tong ating bagong Giorno Plus na to. Diba? Seat height naman ito, 780 mm. And yung ating upuan, nakita nyo, meron siyang mga stitches pa na white, color brown, seat cover. Meron tayo ditong Honda badge. Diba? So, capacity naman ng ating luggage, 30 liters naman. So, half-face helmet, kasyang-kasya dito. Meron din tayong tools doon. Ayan, ito na yung tools natin. Plus, meron din tayo ditong helmet hook. So, pwede natin iwanan yung ating helmet pag nag-park tayo. So, again, ang gandang bagay na 30 liters yung ating luggage kasi marami tayong may lalagay na gamit dyan. Diba? And syempre mga idol, ang kagandahan din dito sa atin, yung fuel tank nito, nasa front na. Ayan, pakita natin sa inyo yung pinaka-fuel. So, buksan natin dito. O, diba? So, nakita nyo mga idol yung kanyang pinaka-fuel. Andyan na sa mismong harapan natin. Hindi mo na kailangang bumaba sa inyong motor, mag-dismount. Andyan na yung mismong ating pinaka-fuel kargahan natin.
So yung ating capacity nito, 5.4 liters yung kasya ng gasolina, unleaded. And for the mileage, ang Honda test nila, yung kanilang pinaka naging fuel consumption, 47 kilometer per liter. Ganun po kaganda yung ating mileage dito. So matipid din sa gas, di ba? Pwede natin tong pang daily service, no? Pang commute. O, di ba? So, isa pang advantage nitong motor na to, yung kanyang smart key. Ayan, meron tayo ditong answer back and anti-theft alarm. Ayan, nakita nyo. Yung remote natin, sa pindot mo lang yan, yan mag-answer back na yan. Malalaman natin kung nasaan na nakapark yung ating motor na to. No? So, nandito na rin sa ating keyless, katabi na rin yung opening ng ating seat. No? Pinakaupuan, seat and fuel. Alright, so convenient para sa atin pag naka-keyless system ka na. Another one, meron tayo ditong console box. Ayan, pwede natin i-open to. Ayan. So sa console box, makikita nyo, meron tayo ditong parang lagayan. Pwede natin ilagay yung cellphone natin dito habang nagcha-charge. Dahil nandito na rin yung ating pinaka USB charger. Ayan, nakita nyo. May USB charger tayo dito mga idol. Ayan. So pwede nyo nang i-charge ang inyong cellphone. Ikabit nyo yung inyong USB cable. And then iwanan nyo na dito yung ating pinaka-cellphone natin dyan. O, di ba mga idol? So, ang ganda. Meron tayong lagayan, console box para sa ating cellphone naman. Ayun. And here, meron tayo dito parang carabiner, yung ating helmet hook. Pwede natin pagsabitan din to, gamitin natin. Ayan. Alright, matibay din siya, no? So yan guys yung ating pinaka-handle, no? Ganda. And here, kita naman po ninyo yung grip natin, color brown. So yung pinaka-lever, solid din. Meron tayong park brake lock. So pag nag-brake, park tayo sa isang medyo pataas. So i-park brake mo yan para secure, safe yung ating motor mga idol. Yun po yung advantage na meron tayo nitong park brake lock. And here yung mga switches and buttons natin, high and low beam, busina, and signal, left and right indicator natin. Ayan. Saka yung ating grip talagang napakalambot niya. Ganda niyang gamitin, no? Sarap sa kamay. Here mga idols, meron tayong idling, stop and start. Ayan. Pwede mong i-enable yan. So pagdating sa traffic light, 3 seconds, mamamatay yung engine natin. Automatic cut-off para mas matipid sa gas consumption. Alright, so electric start lamang yung ating motor. So yung ating brake dito, talagang quality din, matibay. Diba, solid. And here, nandito naman yung ating pinaka-digital display. Turn on natin. Alright, so yan po yung pinaka-animation niya. So makikita nyo rito mga idols yung mga information natin. Meron tayo dito ang high and low beam. Ayan, naka-high beam tayo. Signal indicators. Ayan, left and right. Fuel gauge natin dito, speedometer, RPM, syempre yung kilometer per liter natin, yung consumption, and odometer and clock nasa ibabaw. So yan, napakasimple lang yung ating buttons dito. Pwede mo i-adjust yung inyong mga clock dyan. So yan guys. So pero tinurn on mo yung ating idling. Yan, makita mo yung pinaka-indicator na green, lumalabas, no? And here mga idols yung ating pinaka-mirror. Talagang kitang-kita rin yung mirror natin. Kita nyo, very clear din. At ang ganda ng pinaka-stem na dito. Tibay tignan, ano. Ayan. So tingnan natin yung pinaka-ilaw natin. So headlight, meron siyang chrome garnish dito. Yan, dahil naka-high beam tayo, naka-ilaw pareho, no? High and low. Yan. So ito yung pinaka-low beam natin and high beam dito. Meron tayong position light dito o daytime running light. Yan, LED. Tapos yung ating mga signal light, yan, mga bulb type lang po ito. Yan. So yan po yung naka-bulb type lang. Okay. Alright, ganda, no? Same din sa ating tail light. Ayan, may garnish din na chrome. Ayan, meron din tayo itong LED lights. Ang linaw, no? Ayan. So, signal light, bulb type din sa pinaka left and right. Meron tayo ditong plate lamp, no? Ilaw natin sa plate natin. Then, meron tayo ditong pinaka. Ayan. O, diba?
So yung cover natin dito sa ating pinaka muffler, ayan, plastic to, hard plastic. So hindi mapapaso yung ating passenger. And dito meron tayo ditong footrest para sa ating pillion, ating passenger. Ganda rin, talagang makapal. Ayan. So ito yung nagustuhan natin, yung 3D emblem niya, no? Yeah, chrome din siya. Ganda. So sa other side meron din tong ganitong chrome na logo niya. Ayan. So yung grab bar made of metal, no? Quality din. Silver color. Ayan. So yan mga idol, yung ating Honda Gear, no? 125. 101,900. Solid na solid, di ba? Tingin ko naman sulit yung kanyang presyo. And with all these features, mga advanced features niya, pwede na, panalong-panalo. So again, meron tayong 4 na color. Beige to color na to. Meron tayong black, white, and orange. No? Yan po yung mga choices natin para sa color ng Honda Gear no Plus. Pag dito po sa Honda Guanzon, pag bumili kayo via financing installment, pwede rin po. Ang kanilang down payment is 11,800 and 3 years to pay 5,100 plus. Ayan, yun po yung babayaran natin. So ano pang hinihintay nyo mga idols, magpalista na kayo, magpa-slot na kayo para makahabol na kayo sa bagong model na to. And again, yan po yung ating feature para sa inyo mga idol. So that's it mga idol, yung ating Honda Gear no Plus 125, 2025 new classic model ng Honda Philippines. Available na, pwede nyo na mabili. Ngayon po, limited pa yung units, pero pwede na kayo magpa-reserve. And ini-invite ko kayo to visit the store, Honda Guanzon, E. Rodriguez, along E. Rodriguez Avenue. Alright mga idols, see you again in our next vlog. Don't forget to subscribe and follow nyo ako sa ating Facebook page, Boyet Salavarria.